Ibig sabihin, hindi naniniwala sa kanilang mga obispo at pare. At dahil bigong-bigo sila na aralan ito at ayaw maniwala sa kanila, nilalait na lang nila at hinahatulan. Umaakto na silang Diyos dito sa lupa. At sinasabi dito sa mga Duterte, kayo'y mga makasalanan, kayo ay sa impyerno, wala na kayong maging pag-asa na sumunod sa amin para kayo'y maging banal at malinis. Yan ang maliwanag dyan na komentaryo. Wala na po tayong paligoy-ligoy, diretso na yan. At dahil may mga naniniwala sa inyong mahigit 20 milyong Katoliko, na mga bubutanteng DD shits, kondinado na rin sila. Makasalanan na rin sila. At ang mga Katoliko lamang na tagasunod ng pare at obispo, ang mga banal at papasok sa gloria. Yan yun. Wala nang mga paiklat-iklat pa dyan na komentaryo. Oh. At hindi lamang yun, pati mga politikong Katoliko, winawalang hiya na rin at hinahatulan ni retired Bishop Bacani, isang obispong natuto sa namayapang kardinalsin na higit pa yatang politiko kaysa sa pagiging obispo o pare. Diba? Ano sinasabi niya din sa mga politiko? Mahiya naman kayo. O di ba yan din ang linya ng presidente? Hindi kayo naglilingkod kay Sara. Yan, nasa balita. Naglilingkod kayo sa bansa. Okay. Sa mga salitang yan ni Bishop Bacani, yan ang gamitin natin ngayong ruler o standard. Lumalabas, hindi siya kay Sara naglilingkod. Dahil ba hindi siya naniniwala sa mga Duterte at hindi siya naniniwala at naglilingkod kay Sara bilang vice-presidente, kanino siya naglilingkod? Automatic ba naglilingkod sa bansa si Bishop Bacani? Diba? Doon sa libro. 5 po ang binili ko nito. Unang labas, Altar of Secrets. Yung 4 pinamigay ko. Isa lang tinira ko sa akin. Makikita nyo dito sa librong ito na sinulat ng isang Katolikong namatay na, journalist ng Rappler, Aris Rupok. No? May pagsang-ayon ng Philippine Center for Investigative Journalism. Taga-Bulgar daw ng mga korap at bulok na politiko, maliban sa kanila. Sinasabi rito ang pag-amin ni Bishop Bacani na meron siyang hindi ginawa na maganda sa kanyang sekretarya at humihingi siya ng sorry. Okay, ano? Nang humingi ng sorry si Bishop Bacani sa ginawa niyang kawalwalan sa kanyang sekretarya, kanino siya naglilingkod? Bahagi ba yun ng paglilingkod niya bilang pare at obispo sa Diyos? Bahagi ba yun ng paglilingkod niya bilang pare at obispo sa simbahang Katoliko? Bahagi ba yun ng kanyang paglilingkod bilang pare at obispo sa bansang ito bilang Pilipino? Hindi naman natin siya inaalisan ng karapatan bilang Pilipino at butanting Pilipino kahit siya'y pare at obispo. Pilipino siya, butante siya rito. Kanino siya naglilingkod nang walwalin niya yung kanyang sekretarya? Kay Sara? Sa mga Duterte? Kanino? Kay Padre Damaso Robert Reyes? O kay Padre Camora Socrates Villegas? Dapat magharap sa salamin ni Bishop Bacani para sabihin sa mga senador. Tandaan natin itong mga senador na ito. Kaya yan ay mga Duterte o kalaban ng Duterte, ibinoto ng taong bayan. Tatayo silang hukom kung si Vice President sa impeachment ay dapat hatulan at patalsikin o dapat ideklara na hindi guilty. Sila ang hukom. Hindi ang hukom ay si Bishop Bacani. Kung merong dapat hukuman at hatulan si Bishop Bacani, humarap siya sa salamin. Humarap siya sa salamin at hatulan niya ang kanyang sarili. Kanino ka naglingkod nang walwalin mo yung sekretarya mo sa simbahan? Sa bansa? Sa mga kapwa mo Katoliko? Sa mga kapwa mo Pilipinong katulad ko na hindi Katoliko? Yan ang dapat itanong ni Bishop Bacani sa kanyang sarili. Sa pagsasabi mo sa mga senador na huwag kayong maglingkod kay Sara, hinahatulan mo sila ng advance. Tanong, hindi ka lang tagahatol ng mga supporters ng Duterte at ng mga Duterte. Pati yung mga senador na ibinoto ng taong bayan, hinahatulan mo rin. Na pag hindi ka sang-ayon sa inyong politika, sinasabi niyong hindi naglilingkod sa bansa. Eh sino naglilingkod sa bansa? Ikaw? Si Villegas? Si Robert Reyes? Yung paring adik? Na nagtatanggol sa mga adik at drogista? Naglilingkod kayo sa bansa? Wala talagang pilipit at tiwarik ang inyong mga argumento. Ako aminin ko sa inyo, ipinanganak akong Katoliko, lumaki akong Katoliko, at alam ng mga kabats ko, Joel Ganata Bagual, na nang ako'y nag-aaral sa high school, isa ako sa tagapagtaguyod ng doktrinang Katoliko at umaasiste sa misa na parang sakristan. Pero nang makita ko yung mga pinaggagawa ninyo, nawalan ako ng ganay sa pagiging Katoliko. Naghanap ako ng tamang aral. Hindi bali sana kung yung aral na sinasabi ninyo, tama eh. Sablay na nga, dahil kayo kung humatol sa kapwa nyo, kayo ay parang santo rito sa lupa. Samantalang alam naman natin na mga santo ay naging makasalanan din. Katulad ni Apostol Pablo, marami ring ini-JK yan. At mga Kristiyano pa ang pinagpapatay niya. Oh. Pero sa awa ng Panginoon, binago siya. Eh hindi. Dinaig pa ni Bishop Bacani, ni Villegas, ni Robert Reyes, ang Diyos. Kahit maraming pinatay si Apostol Pablo at kinalagkan ng merong authority ng Sanhedrin na siyang pinaka-Korte Suprema noon at Senado sa bansang Israel sa ilalim ng imperyo ng Roma,
marami siyang ini-JK at pinatay. Bilang si Saulo, at bilang Saulo at naging Pablo, nang siya maging Kristiyano, siya eksperto sa batas. Mas magaling kaysa diyan sa Dean ng San Beda Graduate School of Law. Si Padre Aquino, na ngayon ay nagsasabi, ang dapat daw mag-preside sa impeachment para fair o neutral, ay hindi si Alan Peter na Senate President. Kung di, dapat i-request daw si Justice Sismundo. O, kita nyo yung ugali nyo yan. Gusto nyong impluensyahan itong mga senador. Di ba? Gusto pa ninyong kalagkarin ang Korte Suprema dyan. Sa halip na maging neutral na tagahatol. Sa ayaw at gusto ninyo, pag umupo dyan ang Chief Justice ng Supreme Court, sumisimbolo siya sa Korte Suprema. Gaya ng inyong sabuatan para patalsikin si Chief Justice Corona na isang inosente noon na idiniklara ng mga hukuman natin. Di ba? Sinasabi ng Konstitusyon na when the Vice President and other impeachable officials are under impeachment process or under trial, the Senate President shall sit as the presiding officer of the impeachment court. Bakit ninyo kakalagkarin dyan ang Chief Justice sa Supreme Court? Uupo siya dyan kung yung presidente mismo ang ipinai-impeach. Yan ang nasa konstitusyon. Ako nga hindi abogado, hindi ako obispo, alam ko eh. Hindi ba dapat alam ni Bishop Bacani kahit hindi siya abogado? Yan, tagal niya na sa politika eh. Magkakataon sana para gabayan ninyo ang mga butanteng Katoliko o mamamayang Katoliko. Sa kung ano ang pareha, sigaw kayo ng sigaw na dapat maging fair, dapat maging fair. Eh kayo ang hindi fair eh. Very unfair kayo eh. Ginagamit nyo yung inyong sutana, yung inyong uniforme, na yan ang sinasabi noon pa ni Presidente Duterte. Bilang Pilipino, atakihin nyo siya. Pero bilang pari o obispo, hubarin mo uniforme mo. Kasi ginagamit nyo pang-impluensya sa mga nag-aral sa mga religious schools, sa mga pari nyo na kapwa Pilipino, at sa iba pang mga politiko na mga Katoliko. Kung huhubarin nyo yan at magsasalita kayo bilang isang karaniwang Pilipino, fine! Karapatan mo yan, demokrasya tayo. Di ba? Pero teka muna, humahatol kayo. Ano kayo nag-aastan Diyos sa lupa? Nahatulan nyo na ba yung mga obispo rito at kardinal at mga pare na maraming ginawang kawalwalan bilang bakla, bilang mga mandarambong sa pera ng simbahan, kaya bumagsak ang negosyo ng bangko at mismong radio station ng simbahan? Puro lang kayo pagtatakip eh. Walang transparency sa simbahan, walang accountability o pananagutan. Yan ang dahilan kaya mahigit 20 milyong Katoliko ang hindi naniniwala sa inyo. Maaari sila nagsisimba. Maangal nga si Padre Robert Reyes eh, si Padre Damaso eh. Marami na raw ang hindi nagsisimba. Maaari sila nagsisimba. Pero hindi lahat na sinasabi ng pare, pinaniniwalaan nila. Bakit? Merong ebidensya. Nananalo ang mga Duterte at ini-endorso nila.